ginhawang bayan, ang tunguhin at layunin ng pakikipagkapwa at etika. Marahil laging sumasagi sa ating isip, ano ba talaga ang nilalayon o pinapakay ng etika? Ano bang gusto nating mangyari kapag tayo ay nag-aaral ng etika? Ano ba yung ating tinatanong? Sabi nga, ang tanong ay simpleng-simple, paano ba dapat mabuhay? Paano ba dapat mabuhay? At batay sa tanong ito, meron tayong pagtingin kung ano yung mga dapat nating habulin o hanapin, paksain, layunin. Mayroong iba, ito daw ay yung ang mabuti o yung kabutihan na maaaring tingnan bilang pagsasama ng kanais-nais at nararapat. Sa iba mayroong paghihiwalay. Yung kanais-nais ay hindi nararapat at yung nararapat ay kanais-nais. Pero maaaring sa iba, ang mabuti, ang kabutihan ay sabay na kanais-nais at nararapat. Para sa iba, ang nilalayon ng etika at pakikipagkapwa ay kaligayahan. Sa Griego, ginamit nila yung salitang eudaimonia. Yung eudaimonia ay pagsasama ng dalawang salitang Griego. Yung eu ay yung mabuti at yung daimon ay siguro pamilyar tayo dahil palasak na yung daimon sa Ingles na demon or demonyo. Dahil sa Kristyanismo, yung salitang daimon ay nagkaroon ng negatibong konotasyon para sa marami sa atin. Pero para sa mga Griego, yung daimon ay isang uri ng espiritu na nasa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya pwede nating unawain o tingnan yung kahulugan ng eudaimonia bilang yung udyok o yung bulong ng espiritu o budhi ng mabuti. Yung eu ay yung mabuti at yung daimon ay yung hatak o udyok ng kabutihan. Sa Ingles, madalas sinasarin to bilang kaligayahan o happiness at kung minsan ay human flourishing. Babalikan natin yan mamaya, yung ideya ng human flourishing at eudaimonia. Pero sa ngayon, maaring tingnan din natin na may mga pagkapalagay o pagtingin na kung tutuusin, ang kaligayahan naman ay hindi mo hinahabol sa kanyang ganang sarili. Hindi mo siya hinahanap sa kanyang ganang sarili. Ang hinahanap mo ay yung mabuti. At yung kaligayahan ay nagiging parang bunga o epekto o byproduct kapag napasa iyo na yung hinahanap mong, inuturing mong mabuti. Yung ninanais mo, yung ginugusto mong mabuti. Para sa iba naman, ang nilalayo ng etika ay yung marapat, yung ating tungkulin. Para sa iba, ito yung tinatawag nilang dharma o dhamma. At para kay Kant, sa kanyang deontolohiya, ay yung categorical imperative, yung tahasang utos na ating tungkuling gawin. Para sa iba naman, ito marahil yung kaganapan o katuparan ng pag-iral bilang tao, yung husay o galing o kapangyarihan o lakas bilang arete na sa Griego ay tumutukoy dun sa galing na may kinalaman sa pakikipagdigma. Nung una, pero kinalaunan ay tumukoy na sa kahusayan ng pag-iral bilang tao at hindi lamang sa pakikipagdigma. Yung pag-asala nito sa Latin ay virtus bilang lakas o kapangyarihan. Kaya nga hanggang ngayon meron pa tayong bangabakas ito sa ating salitang virtud, di ba? Yung lakas o kapangyarihan. Pero ano ba to? Yung kaganapan o katuparan ng pag-iral bilang tao o pagkapakatao sa makatwid pagpapakatao. Pero may panganib o tendensya na makulong sa pansariling diwa ng etika. Kaya nga
na palasak yung tunggalian o banggaan ng tinatawag nating egoismo at altruismo. Kasi nga, kung iniisip natin, ano ba yung pakay natin sa etika, sa ating pakikipagkapwa, yung sariling kapakanan versus kapakanan ng iba o ng kapwa. Pero yun nga, marahil kinakailangang iugat siya o isa konteksto na mayroon tayong lipunan na kinabibilangan. Kaya hindi lang siya simpleng paano ba dapat mabuhay, kundi paano ba dapat mabuhay sa isang lipunan ng mga tao. Kaya nga pumapasok dito yung pagtingin sa etika bilang pangunahin na pakikipagkapwa. Kaya ngayon, babalik tayo sa salitang eudaimonia. So yung udyok ng kabutihan. Pero ngayon, titingnan natin siya bilang sa ating konteksto at kultura, ginhawa. Ang ginhawa bilang kaligayahan, eudaimonia, o human flourishing. Sa ngayon, balik-tanawin natin yung dalumat ng ginhawa. Yung ginhawa, ayon sa mga sinaunang diksyonaryo, halimbawa sa kauna-unahang diksyonaryo ni Pedro de San Buenaventura, yung Vocabulario de la Lengua Tagala, noong 1613, makikita natin yung kahulugan ng ginhawa bilang pahinga o paggaling o kalusugan. Sa Espanyol, descanso, alivio, salud. At ganun din sa Vocabulario de la Lengua Tagala ni Noceda at Sanlúcar noong 1754, na kung tutuusin ay pinagpatuloy nila yung unang mga trabaho ni Pedro de San Buenaventura. Pero noong 1915, kay Sofronio Calderon, sa kanyang Diksyonaryo Ingles, Espanyol, Tagalog, makikita natin yung kahulugan na pinagtatambal-tambal dito. Yung ginhawa bilang well-being, at sa Espanyol ay bienestar, na literally ang ibig sabihin ay well-being. Ganun din, makikita naman natin na sa sinulat ni Consuelo Paz, isang sanaysay, yung ginhawa bilang paghinga. Kung ating uugatin dun sa kahulugan niya sa Bisaya, ito ay makikita sa kanyang sanaysay na well-being as expressed in Philippine languages. So mula sa paghinga, sa konteksto ng Katagalugan, ay naging pahinga yung kahulugan ng ginhawa. Gayun din, isa pang makikita nating mahalaga sa pag-unawa ng konsepto ng ginhawa ay yung ginhawa na kalusugan na nananahan sa atay. Yung atay ay makikita natin na may kaugnayan dun sa hati ng mga Indonesian at mga Malay na halos katumbas ng kalooban o diwa o puso ng isang tao. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga salita na nakabatay dun sa atay bilang hati. So halimbawa na rin yung dalamhati, yung pighati, at tuwalhati. Kaya rin siguro, hindi tayo magtataka kung bakit sa ating mga kwento ng mga aswang, ang parating tinatarget o gustong kainin ng mga aswang ay yung atay ng tao. Dahil nga sa pananaw ng ating mga sinaunang ninuno, dito nananahan yung kalooban, yung diwa, yung puso ng isang nilalang, isang tao. Makikita natin to sa mga panulat ni Zeo Salazar, ni Leonardo Mercado, at kahit ni Consuelo Paz. Panghuli, gusto ko ring bigyan ng pansin yung medyo kakaibang pag-unawa ng kaligtasan o katubusan sa larangan ng teolohiya, yung konsepto ng ginhawa bilang katubusan o kaligtasan. Kadalasan kasi, di ba, hindi natin iniisip yung salvation bilang ginhawa, pero si Jose de Mesa ang
nagsulong ng ganitong paggamit. At mayroong batayan, hindi naman siya basta-basta lang na ginawa dahil kung tutuusin, yung pagsasali ng ginhawa sa mga unang diksionaryong Espanyol bilang salud ay nanggaling din sa salitang Latin na salus, na ang ibig sabihin ay kaligtasan at kalusugan. Salus salvatio. Kung gayon, kahit na mas laganap yung paggamit ng kaligtasan at katubusan, parang mas akma kung tutuusin yung kahulugan ng ginhawa bilang salus salvatio. Ngayon, dumako naman tayo sa konsepto ng ginhawang bayan. Bakit nagiging kaginhawahang panlipunan yung mamamalas natin? At saan natin matagpuan ito? Sa diskurso ng katipunan sa kaginhawahan. Ito ay isang sanaysay na sinulat ni Teresita Maceda noong 2008. At yun nga, pinapakita niya kung paanong sa mga panulat at sa visyon ng mga katipunero, makikita natin yung pagtingin sa ginhawa, hindi lang bilang isang personal at pansariling kasaganaan, kaalwanan, kagalingan, kung hindi tumatawid ito sa kasaganahan, kaalwanan, kaginhawahan ng bayan. Kaya nga, ginhawang panlipunan. Babasahin ko dito ang isang sinipi mula sa ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Agapito Bagumbayan o si Andres Bonifacio. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa pangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. At ganoon din, sa liwanag at dilim ni Jacinto, ito naman yung ating mababasa, ang sinipi na mayroong pagbanggit doon sa konsepto ng kaginhawahan dahil sa kanyang itinakwil at pinayurakan ang kalayaang pinagkaloob ng may kapal upang mabuhay sa kaginhawahan. Ngayon, bilang paglalagaw at mungkahi, ito yung sinasabi ko, kailangan nating magbalik bayan, kailangan nating balikan yung konsepto ng panlipunang kaginhawahan o sasabihin nating ginhawang bayan. Mag-ingat sa pag-uuwi at pagkulong sa diwa ng ginhawa sa physico-psychological na dimensyon nito. Huwag kakalimutan ang socio-political, ekonomikong dimensyon ng ginhawa. Ang kaginhawahan, bagamat holistiko, ibig sabihin lumalagpas sa material at pisikal na pag-iral, ay nakaugat, nakasalalay sa mga batayang material at pisikal din. At dahil dito, ay socio-economical din. Pero yun nga, malawak, holistiko, hindi limitado sa anumang dimensyon na maaari nating tingnan. Ang pansariling ginhawa ay nakasalalay sa ginhawa ng pamilya at mag-anak. Ang ginhawa ng pamilya mag-anak ay maaaring harinawa, suhayan ng kamag-anakan, mga kaibigan, kapitbahayan, at ng pamayanan sa pangkalahatan. Balikan ang ugat, ang material at pisikal, at labay at lawak ang sosyo-ekonomikal ng kaginhawahan. Balikan ang kasaysayan, balikan ang mga karunungang bayan, itaguyod at isulong ang ginhawang bayan.